bukas tayo sa pagtutuwid mula sa iba. Regardless kung sino pa man galing. Alright, pakinggan natin. Sabi ko nga, pakinggan natin sila kung may substance, kanilang sinasabi. Alright, ang kanilang mga argumento, pakinggan natin. Kung may tama, yes, tanggapin. Kung walang tama, may tama nga, huwag nating tanggapin. Ganun lamang po yun. That is a sign of humility. Alright? Pero kung nireject mo agad dahil siniay mo or inimbestigahan mo kung sino yung nagsasabi, nakita mo na wala siyang church, wala siyang member, alright? Sino lang ba yun? Sino lang ba siya? That is a sign of Pharisaism. Pharisaic mindset, Pharisaic spirit, mga friend. Si Lord nga, tinatanggap niya lahat. Tinanggap niya kahit kritisismo, kahit pambabato, kahit pagsasabing meron siyang demonyo. Alright, hindi niya ni-reject yun. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Ganon din po dapat sa atin, kahit tayo ay mga leader at pastor ng simbahan. Alright? Next, paano maiwasan ng mga pastor o guro ang Pharisees? Sabi niya, ituon ang puso sa relasyon, hindi sa ritual o mga batas. Ituon ang sarili, sabi niya. Ituon ang puso sa relasyon, hindi sa rituals, hindi sa mga batas, hindi sa mga rules, bylaws ng simbahan. Nakakalungkot. Maraming mga church, maraming mga pagkakapatiran ang nasira dahil lamang sa pagsunod. Alright, hindi pagsunod sa mga alituntunin ng simbahan, nasisira ang pagkakapatiran. Biruin mo yun? 20 years, 30 years, 40 years, 50 years in the ministry. Pero dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan, alright, nagkakasiraan, nagkakahiwalayan. Hindi naman masama ang maghiwalay, basta't maayos ang paghihiwalay, sana. Pero kung hindi naman maganda yung paghihiwalay, imbes na makatanggap tayo ng plaque, ng pagkilala sa ministry, alright, meron ngang plaque, meron ngang tawag dito, certificate, nakasulat naman doon yung kaso mo, kasalanan mo, i-display mo pa ba yun? Alright? Hindi po dapat ganun. Kung ginawa na natin yun, dapat sa susunod, huwag na natin gawin yun. Kung pagkilala, pagkilala. Papuri. Alright? Huwag na nating isama yung kasalanan nila. Kung talagang kasalanan sa Diyos yun. Pero alam po ninyo, huwag natin gawin yun. Dahil we don't have the rights to judge other believers regardless of their disobedience, regardless of their sin that they have committed. No. Don't ever do that, because only God, only Jesus is the judge, not us. We are called as an ambassador of Christ. That means that we are the messenger of God. Tagadala ng mensahe ni Kristo. Hindi po tayo tinawag na law enforcer, na pulis, tanod, CIA, NBI, FBI, ano pa. Lalong hindi tayo tinawag na maging huwes o hukom. We are just an ambassador, the messenger of Christ. So anong mensahe ni Kristo? Yun ang dapat dalhin po natin. Kaya lahat ng ating pong mga katuruan, padaanin natin kay Kristo. Na ang bunga, magaan, kapahingaan, kapayapaan, at nagdudulot ng buhay. Alright? Hindi po nakaka-oppress, hindi po depress ang dapat mangyari sa ating pong pagsunod, paglilingkod. Dahil yun ay Pharisees po yun. So yun mga friend. At tayo po ay magpatuloy sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Patuloy po tayong mag-review. Alright? Patuloy po tayong mag-reassess sa ating pong mga katuruan, sa ating mga pulisiya, at padaanin natin lahat
sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Alright, sa huli, ang layunin ng bawat pastor at mananampalataya ay maging gaya ni Kristo, hindi maging tulad ng mga Pariseyo. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pagtutok sa biyaya at pagsunod sa gabay ng banal na Espiritu, may iwasan ang pagkahulog sa bitag ng Parisines. Ang bawat isa ay kailangang mag-ingat upang manatiling nakasentro sa tunay na diwa ng Ebanghelyo, ang pag-ibig, habag at biyaya ng Diyos. So yun po ang pagtuunan pansin po natin mga friends. So once again, mag-review po tayo. Kung wala naman tayong dapat i-review ay pagpatuloy natin. Pero kung meron tayong dapat i-review, i-review po natin at itono natin, ilagay natin sa tono ng Panginoong Jesucristo. Muli, ako po ang iyong pong kaibigan, friend Marvin Gano, ka-ambassador, ka-body of Christ, kakatawan ni Kristo. Marvin Gano po ng Margan Channel, friend Margan, na nagsasabing, God bless you. Alright.